Ito ang unang araw ng pagbisita ng midwife namin para i-monitor ang growth at i-check si baby. Little tags and things. Wow. And she makes like nappy change bags. Look at her. She didn't cry. $1.4. How much is it? $3,399. Hi mga langga! Kung maaalala nyo sa previous video ko kahapon, nabanggit ko na dito sa New Zealand, pagkatapos mong manganak at ma-discharge sa hospital, ay bibisitahin at imomonitor si baby ng midwife for at least 6 months. Pagkatapos naman ng 6 months ay ang bibisita na sa'yo ay ang plunket nurse. And take note mga langga, itong lahat ng ito ay wala pong bayad. Yes, tama po yung narinig nyo, libre po itong lahat. Pero syempre, ito ay resulta sa malaking tax na kinakaltas nila sa bawat sahod namin monthly. Kung napanood nyo po yung previous na video ko, kung saan ang topic ay ang taxes dito sa New Zealand, natakaw ko doon kung gaano kalaki ang taxes na binabayaran or kinakaltas sa sahod namin buwan-buwan. Pero kahit na ganun kalaki, ayos lang po siya kasi makikita mo naman kung saan siya napupunta. Tulad na lang ng healthcare dito sa New Zealand, isa na nga doon itong maternity care na libre lahat. Kaya kahit na na-emergency section ako, hindi kami nag-worry sa bayarin kasi wala kaming kailangan bayaran. Kahit na yung mga gamot, lahat yon ay libre na siya. Alam niyo ba mga langga, yung midwife namin, napakadami na niyang napaanak sa entire career niya. Dito kasi sa New Zealand, kapag nagbuntis ka, ikaw yung pipili ng magiging lead maternity carer mo or yung midwife mo. Yes, tama po yung narinig nyo, midwife po ang magpapaanak sa inyo unless complicated po yung pagbubuntis mo. Pero syempre, meron ka rin namang freedom na mamili ng specialized doctor na mag-aalaga sa'yo, pero hindi na siya libre or kasama sa maternity care dito sa New Zealand. Anyway, umalis pala si Mike kanina at nag-grocery at meron siyang mga pinamili na mga gamit na kailangan namin para kay baby. Totoo talaga na magastos yung magkaroon ng anak. Kaya kahit na pinaghandaan na din naman namin ito, ngayon na andito na si baby, na-realize namin na meron at meron pa rin palang mga kulang. Alam niyo ba, kami ni Mike hindi kami mahilig sa mga luxury items or mga mamahalin or mga updated na mga gamit, mga gadgets, etc. Hindi kami magastos sa mga ganon. At matipid kami, lalong-lalo na si Mike. Pero pagdating ni baby, nako, napansin namin na wala na kaming pakialam sa magkano yung mga binibili namin gamit ni baby. Basta't para sa kanya, ayos na ayos lang. Totoong-totoo pala talaga na magiging selfless ka kapag ka nagkaroon ka na ng anak. Especially sa unang anak. Kasi first time mong mai-experience lahat at gusto mong ibigay ang lahat-lahat para sa baby mo. Mabuti na lang at wala pa kaming gastos sa formula milk kasi nagpapa-breastfeed ako at alam niyo ba na sobra akong kinabahan kasi nung malapit na akong manganak, pakiramdam ko hindi ako nagkakaroon ng gatas. Kahit na anong try kong pag-stimulate kasi yun yung sinabi ng midwife ko na pwede ko daw subukan na stimulate yung milk na lumabas by massaging it and even mag-pump ako. Pero walang nangyari, walang lumabas na gatas kaya sobrang nag-worry ako kay baby. Iniisip ko, paano na lang yung first days niya kung wala pang gatas na lalabas sa akin. Pero sinigurado naman ng midwife ko na hindi ko kailangan mag-worry about dyan kasi sa first few days ni baby, especially sa first 2 days, hindi naman sila nagre-require ng sobrang daming gatas. Kaya kahit napatak-patak lang ng colostrum mo, enough na yon para sa kanila. At sinigurado naman niya sa akin na lalabas at lalabas daw talaga yung gatas. Medyo late lang talaga, lalo na kapag cesarean section ka. At tama naman siya kasi yung gatas ko, yung normal na gatas ko, lumabas naman siya after 2 days. At tinutulungan ako ng mga nurses dun sa hospital na stimulate yung breast ko. And luckily up until now, na-maintain ko naman yung production ng gatas ko para kay baby. Kaya hindi namin kailangan bumili ng formula milk. Kayo ba mga langga, yun bang mga nakaranas dyan na ma-CS? Lumabas ba agad yung gatas nyo? Or inabot din siya ng ilang mga araw bago lumabas yung gatas nyo? Please comment down below at i-share niyo yung experience niyo. Kung nahirapan din ba kayo na magpalabas ng gatas or nag-worry din ba kayo at ano yung mga ginawa ninyo. Kasi ako mga langga, to be honest, kahit na nakakadede si baby sa akin ng colostrum milk, we have to top it up with formula milk. Yes, tama po yung narinig nyo. Binigyan po namin ng formula milk si baby sa first 2 days niya. Sobra kasi akong nag-worry na baka magutom si baby at hindi ko alam kung kailan lalabas yung gatas ko. Kaya nakainom siya ng mga 150 ml sa duration ng 2 araw. After noon, lumabas na yung gatas ko. Pero dahil din doon, nag-lost si baby ng weight ng mga 0.050. Pero nabawi naman din niya agad yon. Kasi simula nung lumabas na yung gatas sa akin, nag-grow na siya ng mga 0.25 each day. Which is, sabi ng midwife namin, excellent daw na growth rate para sa newborn baby. Kasi normally daw mga 0.15 lang yung tinutubo ng baby every day.
Anyway, kinabukasan ay binisita kami ng mga boss namin at dinala nila kami ng niluto nilang cookies. Ayun at nagwentuhan lang naman kami ng mga 2 oras. Tapos nun, umuwi na sila at pinaliguan na namin si baby. Ito yung first bath ni baby. After niyang maligo ay nag-sunbathing lang sila ni Mike dito para ma-break yung bilirubin sa katawan ni baby kasi alam niyo naman merong physiological jaundice si baby. Kaya kailangan niyang mapainitan para ma-break yung bilirubin sa katawan niya. Anyway, ayan at binabantayan din siya ng ate niya na si Missy Mo na mas mabigat pa sa kanya. Ganito na yung itsura ng kwarto namin mga langga. Sobrang messy na talaga. At ayan si baby, nagsasunbathing dyan sa gilid. Pagkatapos ito ay natulog na si baby at kinailangan namin ni Mike na umalis para bumili ng baterya para dun sa swing na baby na binili ko. Doon lang naman kami bibili malapit kaya iniwan lang namin si baby kay mama dahil tulog din naman si baby at hindi naman yun maghigising agad-agad. Pagpasensyahan nyo na yung itsura ko mga langga. Wala na talaga akong panahon para mag-ayos sa sarili ko kasi siyempre inuuna natin si baby. Kaya kahit na bagong ligo tayo, sobrang haggard natin tingnan. Kahit na nakatulog naman tayo ng mahaba-haba last night. Anyway, ito si Papa, ginagawa na naman niya yung project niya. Tapos na niya yung duyan, yung isang duyan na nandyan sa gilid. Tapos yung ginagawa niya ngayon ay panibagong duyan na naman. Anyway, 6 p.m. na at this time mga langga. At as you can see, hindi pa nagsasunset. Yan ay dahil springtime na at malapit na yung summer. Alam niyo naman, habang tumatagal, mas tumatagal din yung sunset dito. At ganito na yung itsura ng shop dito mga langga. Kahit na 6 p.m. pa lang, nako wala ka na makikitang tao sa labas. Anyway, yun lang yung ating vlog for today mga langga. Maraming salamat sa panonood. Kung bago kayo dito sa aking page, ako nga po pala si Jen at kasama ko dito sa New Zealand ang aking asawa na si Mike at ang aming anak. Nagtatrabaho kami ni Mike at nagmamanage sa isang dairy farm. Shoutout po sa inyong lahat na nakafollow sa akin, lalong-lalo na po yung mga kababayan namin dyan sa Tagum City. Huwag niyo po sanang kalimutan na i-follow ang aming page at i-like and i-share na rin yung mga videos namin. Sinishare ko po dito yung trabaho at daily life namin dito sa New Zealand. Yun lang po. Bye!